Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Deji Jen, ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis chapter 33 na po tayo, at sana ipakinggan niyo po ang aking inihatid na mga balita mula sa aklat na po ito, at naway maunawaan niyo po ang aking mga inahatid po. At bago po tayo magsimula ay mag-pray po tayo. Naway sana ay samahan niyo po ako. O dearest Jesus, Lamb of God, most meek, I merciful sinner, render homage and worship to the ones upon that shoulder made with a heavy cross, though they carry is a weight o'er thy flesh and bear the shoulder bones, which goes the suffering more than death, that the other want I adored the all-grieving Jesus I praise, that thee for the adorable and most painful font vouchsafe to grant me through the excessive pain and unmeasured weight of the cross to have mercy on me, on a sinner. Forgive me my mortal and venial sins, and guide me unto heaven through the way of the cross. Amen. Tayo po ay magsisimula po sa aklat po ito, at sana'y maunawaan niyo po. At itiningin ni Jacob ang kanyang mga mata at tumingin, at narito si Esau ay dumarating, at kasama niya 400 tao, at kanyang ibinahagi ang mga bata ay kay Leah at kay Raquel, at sa 2 alilang babae. At inilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapang muna, at si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa, at si Raquel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila at yumukod sa lupa na makapito hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na isinalubong siya at iniyakap at iniyapos siya sa liig, at hinagkan siya at nag-iyakan. At itiningin ni Esau ang mga mata niya at nakita ang mga babae at ang mga bata, at sinabi, "Sino-sino itong mga kasama mo?" At ang kanyang sinabi, "Ang mga anak na pinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod." Nang magkagayoy, nagsilapit ang mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak, at nagsiyukod. At lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak, at nagsiyukod, at pagkatapos ay nagsilapit si Jose at si Raquel, at nagsiyukod. At ang kanyang sinabi, "Anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko?" At ang kanyang sinabi, "Na makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon." At sinabi ni Esau, "Mayroon akong kasiya, kapatid ko, ariin mo ang iyo." At sinabi sa kanya ni Jacob, "Hindi ipinamamanhi ko sa iyo na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya ng iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay, yamang nakita ko ang iyong mukha na gayang nakakakita ng mukha ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang kaloob na dala sa iyo, sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos, at mayroon ako ng lahat." At ipinilit sa kanya, at ang kanyang tinanggap. At ang kanyang sinabi, "Yumaon tayo at tayo lumakad, at ako'y mangunguna sa iyo." At sinabi niya sa kanya, "Nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa, at ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso. At kung ipagmamadali sa isa lamang araw, ay mamamatay ang lahat ng kawan. Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod, at ako'y mamamatnubay na dahan-dahan ayon
ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Seir. At sinabi ni Esau, pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko. At kanyang sinabi, ano pang dahil nito? Magkasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. Gayon nagbalik si Esau ng araw ding yaon sa kanyang lakad sa Seir. At si Jacob ay naglakbay sa Sukot at nagtayo ng isang bahay para sa kanya at iginawa niya ng mga balag ang kanyang hayop, kaya't itinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukot. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Shechem na sa lupain ng Kanaan nang siya ay manggaling sa Padan Aram at siya ay umantong sa tapang ng bayan. At ibinili ang pitak ng lupa na pinagtayuan ng kanyang tulda sa kamay ng mga anak ni Hamor na ama ni Shechem na 100 putol na salapi. At siya ay nagtindig doon ng isang dambana at itinawag niyang El Elohe Israel. Ayan po ang balitang mula sa aklat ng chapter 33 po. Naway naunawaan niyo po ang aking mga inihatid na balita mula sa aklat po ito, at ako po ay nagpapaanyaya po sa inyo na sana'y naintindihan niyo po kung ano mga inihatid kong mga balita, at sana'y na subaybayan niyo po ang aking inihatid mula sa chapter 1 po hanggang chapter 33 po ngayon po. So, kung gusto niyo pong masubaybayan po, ay magbasa lang po dito po sa akin, ay kay kompleto po ito lahat po.